Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. And as promised sa inyo, gagawin natin yung video tungkol dun sa tanong na kung bakit ang mga employers nag-withhold ng mga sweldo, no, ng empleyado na naka-place on preventive suspension. Galing lang ako sa Bicol, kaya huwag kayong magulat sa kulay ko ngayon. Binanggit ko naman sa mga ibang videos na in-upload natin, ano? And I just arrived today and naisipan kong gawin agad itong video kasi naipangako ko yata 2-3 days ago. Anyway, bago natin i-discuss yan, shout out muna natin itong mga masugid nating subscribers and followers. Lalagay natin dito. Alright. So, ang paglagay sa isang empleyado sa isang preventive suspension, allowed naman ang batas yan. Nasa implementing rules and regulations ng labor code yan kasi for when the employment of the employee poses serious and imminent threat on the life or property of the employer, the employee may be placed on preventive suspension. Nasa rules naman yan. Yun nga lang, may mga employers talaga na naka-preventive pa lang, hindi na pinasasahod yung empleyado, no? Kaya marami sa mga subscribers natin yung may ganong question sa ating channel, no? Pati na dito sa ating FB page na ATTY Elvin. I-discuss natin yan, no, in relation sa Articles 116 at Article 100 ng Labor Code, tsaka Article 113, no? Tsaka 1706 ng Civil Code in relation doon sa kaso ng Milan versus NLRC. Bakit nagiging ganon ang ginagawa ng mga employer at kung yan ba illegal o may basihan, ano ang basis nila, no? Bago natin pag-usapan yan, mag-ano muna tayo ng ating YouTube rules. Ilalagay ko dito. Okay, i-discuss na natin. May empleyado na nilagay sa preventive suspension. Tapos, siyempre alam naman natin ang preventive suspension ay maximum period of 30 calendar days, ano? Okay naman sana yon. Ang problema lang, may mga empleyado na hindi na pinasasahod. So, alam naman natin na ang mga empleyado natin umaasa lang yan sa sahod nila para bayaran yung mga bills nila. So, kung yung ibig sabihin, kung ano yung kikitain nila ngayon, doon sila umaasa para sa mga bills na dapat nilang bayaran sa bahay nila, no? Ngayon, kung naka-hold yan, edi malaking problema ngayon, ano? So, kung saan sila magso-source ng kanilang fund para mabayaran ang dapat nilang bayaran. Kaya malaking issue sa karamihan ng empleyado yung na-hold ang kanilang mga sahod habang sila ay naka-preventive suspension. Okay? Now, ang preventive suspension, gaya na sinabi natin, yan ay ini-impose ng isang employer kapag ang empleyado dahil sa nagawa niya or sabi lumalabas sa investigasyon or base sa ebidensya, ang kanyang patuloy na pagtatrabaho ay magpo-post ng serious and imminent threat, no? Hindi lang ordinaryong threat, kundi serious and imminent. Pag sinabi mong serious, ano naman natin, 'di ba, na matindi, 'di ba? Na yun nga, seryoso, 'di ba? Na talagang ano 'yan, may matinding impact, no? And imminent, about to happen, no? Yung hindi yung threat na sobrang improbable or almost hindi na mangyayari, kundi threat na immediate ang instance na pwede siyang mangyari. So, serious and imminent threat. For example, yung isang empleyado na involved sa fist fight, no, sa loob ng opisina, and may possibility na mag-escalate yan. Tapos halimbawang may binitawang salita na
antayin mo ako dyan, babalikan kita, no? So hindi natin alam, baka kukuha ng baril, kukuha ng panaksak, no? Yung mga ganon, mayroong serious character agad yan. Tapos imminent threat kasi babalikan, may threat talaga, no? Mangyayari kasi coming from incident na nagsuntukan, hindi malabong bumalik yan at may dalang patalim, may dalang baril, no? Hindi natin masasabi. So sa mga ganon, pinipreventive yan ng employer habang iniimbestigahan ang kanilang kaso. May mga instance naman na ang threat is on the property of the employer. Halimbawa, na-involve sa fraud, di ba? Kung magkatakipan ng mga papel, ng mga magkutsabahan ng mga testigo, di hindi nalalabas ang tunay na nangyari sa investigasyon kasi ang mga resibo itatago na, no? Kukontrolin na yung ebidensya, no? Kaya ginagawa dyan, pag na-discover ng employer, nag-i-impose ng preventive suspension sa mga involved, no? Para hindi ma-tarnish, no? Yung kalidad ng ebidensya na gagamitin. Para magkaroon ng free investigation doon sa kaso, no? So, yan ang essence ng preventive suspension. Yun nga lang, ang tanong ng iba nga, na bakit ang preventive suspension, stage pa lang ng investigation, meron na agad mga withholding na nangyari ng sahod, no? Saan ba nang gagaling yan? Okay, ang mga general rule natin, sa Article 116 ng Labor Code, as a rule, bawal mag-withhold sa employer, maliban na lang kung may consent ng empleyado, no? Pangalawa, yung prohibition and elimination or diminution of benefits, Article 100 ng Labor Code. So bawal bawasan, no? Bawal alisin ang mga benepisyo na binigay na sa empleyado. Ito yung mga rules sa Labor Code na applicable dito sa pinag-uusapan natin. Tapos yung wage deduction sa Article 113 ng Labor Code. Again, as a rule, ang mga pwede lang i-deduct sa empleyado sa sahod niya ay yung SSS PhilHealth pag-ibig niya, di ba? Yung mga mandatory niya. Tapos kung may union sila, yung union dues. Yung pangatlo, medyo malawak ito, pero dapat may batas na basihan o kaya may issuance ang Secretary of Labor na allowed ang ganitong deduction. So una, yung batas na ina-allow ang deduction, ano? Sa batas, meron tayo niyan. Sa Article 1706 ng Labor Code, ang Civil Code na sinasabi na ang employer as a rule, hindi pwedeng mag-deduct sa sahod ng empleyado except for debt due. Hindi rin siya pwedeng mag-withhold except for debt due kung may utang. Ang sinabi ng Supreme Court sa kaso ng Milan versus NLRC, pag sinabi mong debt, ang ibig sabihin nun, accountability. So, accountability, any obligation ng empleyado sa employer. Any obligation ng empleyado sa employer out of the employer-employee relationship. Yan ay papasok sa isang debt due, no? So, in short, kung titingnan natin, pwedeng mag-deduct, mag-withhold kung si empleyado ay nag-execute ng authority to deduct. Pangalawa, kung may nagawa siyang bagay na magkakaroon siya ng accountability sa kumpanya, ang basis niyan, Article 1706. Nagkakaroon siya ng accountability in a sense na ang pupuntahan lang naman yan two main things, ano? Number one, losses. Number two, damages. Kailan nagkakaroon ng losses? Halimbawa, sa mga pagkakataon ng empleyado ay pinagkatiwalaan ng gamit, pinagkatiwalaan ng pera, tapos nawala. Losses, di ba? So, it's a charge sa kanya yan. So, in that, on that score, may accountability siya. Dahil ang accountability ay isang utang or debt due within the contemplation of Article 1706 ng Civil Code. Yan ay magiging basis to withhold yung kanyang wages or mag-deduct sa kanyang wages under Article 113 of the Labor Code. Damages, halimbawa, nag-drive siya ng backhoe. Pag maneho niya, nabangga niya yung pader ng principal ng kontraktor, di ba? Ang employer niya ay si kontraktor. Ang employer niya merong kliyente na principal nga nila. Naatrasan niya yung pader, hindi nasira, di ba? May mga damage. So, yung damage babayaran niya 'yon. Okay?
So ibabawas sa sahod niya. So kapag inimbestigahan ng isang empleyado sa isang kaso na nagkakaroon ng accountability sa part niya, pwede magkaroon na ng withholding yan. So tandaan natin lagi yan ang withholding. Kasi pag na-establish yung accountability, hindi na pwedeng walang magiging way for employer to recover yung amount para sa losses and damages, no? Yung accountability laban sa empleyado. Ang sinasabi na natin, dapat merong clear policy si company kung paano ang sistema, ang proseso ng pag-withhold at pag-deduct based on accountabilities, no? Na galing sa debt due sa kaso ng Milan versus NLRC. Yan ang sinasabi natin. So yan ang basis kung bakit nagkakaroon ng deduction ng withholding sa panahon pa lamang ng preventive suspension. But make sure na malinaw ang policy ng employer dyan, no? At malinaw na meron talagang accountability si employee. At the very least, substantial evidence na siya ngayong involved. So halimbawa ng substantial evidence, meron namang CCTV na talagang siya yung driver ng backhoe, umatras, tinamaan yung pader. Meron din namang resibo, basis na may resibo na si empleyado ang nag-submit na ang resibo niya tampered, no? So nakakuha siya sa kumpanya ng pera based on tampered receipt. Instead na 1,000, ginawang 10,000. So nasa kanya ang 9,000. So very clear na may pera sa kanya. So you cannot blame the employer kung i-withhold ang salary mo habang inimbestigahan with the end view of deducting from it yung 9,000 na possibly napakinabangan mo by tampering the receipt, no? Sa mga ganong sitwasyon, ano? And similar other cases na sa ganong punto. Ha? So doon ang gagaling yung mga employer kung bakit nagkakaroon ng withholding sa panahon pa lamang ng preventive suspension. Pero may mga employer naman na wala namang kinalaman sa losses, sa damages, nag-withhold. Walang basis yon, ha? Kasi kung walang accountability, hindi ka dapat nag-withhold. Kasi walang basis for deduction, no? Siya ipapasok sa general rule ng Article 116 and 113 ng Labor Code saying na as a rule, hindi pwedeng mag-withhold, mag-deduct ng employer. Also, sa general rule ng Article 1706 ng Civil Code, na the rule is bawal mag-withhold. Alright? So, pag nag-withhold ng walang basis, papasok yan as elimination or diminution of benefits under Article 100 of the Labor Code. So with that, guys, I hope you learned something from this video. And if you do, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person you think you may benefit from this information. So again, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next video. God bless.